Reading between the lines is harder than I thought, lalo na't hindi ko naman talaga alam kung saan ako magsisimulang maghanap ng babasahin kay Sia. What can I do? I practically never had a girlfriend, kaya naman may makasisisi ba sa akin kung hindi talaga ako marunong magbasa ng lingwahe ng mga babae. Bakit ba kasi ang labo nila? Hindi ba pwedeng oo kung oo, hindi kung hindi na lang ang sagot? Bakit nga ba kailangang ilihis nila ang mga sinasabi nila sa tunay nilang nararamdaman? Nadyadyahin man ay humingi na ako ng opinion sa mga subordinates kong sa tingin ko'y mas eksperto sa pakikipagrelasyon. While hindi naman talaga sila exactly eksperto, bagkus ay mayroon lamang mas maraming karanasan kumpara sa akin pagdating sa babae. Alam mo sir, may common joke nga diba? Anito. Don't try to understand women. Women understand women and they hate each other. How about understanding them by reading between the lines? Who has the patience with that kind of stuff? My dad maybe. Does it work for him? Does it work for him and your mom? I guess. Then why don't you learn from your dad instead? Why? Nakangising sagot ko sa kanya. Are you trying to tell me you can't help me? Akala ko ba pito na ang nagiging girlfriend mo? Natahimik siya, na siya namang dahilan kung bakit sumabat na ang isa sa mga babaeng kasamahan niya sa branch na yon. Ilan ba ang naging nobya ng father mo, Sir Eric? One maybe. Two? Why? Okay, sagot nita. Ganito lang yan, sir. Yung mga lalaking mas may kakaunting nakarelasyon na nagtatagal, yun ang mga mas eksperto sa mga babae. Yun ang tanong ninyo kung paano nila hinahawakan ang mga babae sa buhay nila. Kung yung pito nito ang kabibili ba ninyo, nakairap na itinuro nito ang lalaking kausap ko kanina, you are on the wrong track. Kaya nga umabot sa pito ang mga babae sa buhay nito. Kasi lahat ng mga babaeng yun, hindi niya kayang i-handle ng maayos. Natawa ako. Ikaw ba? Ano ba ang mapapayo mo sa akin tungkol sa inyong mga babae? Paano ba namin kayo mauunawaan? Tumawa ito. I'll be biased, you know. Really now? Oo, sir. Kasi syempre, sir, ang masasabi ko lang sa'yo ay kung paano kami mapiplease. So we will be easier to handle kahit hindi nyo man kami totally maintindihan. Because to tell you honestly, it is very rare to find a woman who can completely understand herself either. So paano nga ba mapiplease ang mga babae? We like being pampered. We like to feel special. We like receiving flowers, sweet thoughtful gifts, or keepsake. No matter how big or small, it's the thought that really counts. Not unless you feel for a materialistic bitch or a gold digger. And we like to get your time and attention. Paano kung busy ako? Time to text and call her as often as possible would work. Is that it? We like being prioritized at yung maramdaman mula sa inyo na you are willing to take risks for our sake. Marami rin pala ha. Hindi lang yun sir, dahil hindi ko pa nasasabi ang pinaka-importante sa lahat. Ano ba ang pinaka-importante sa lahat? Loyalty. Hanep, reaksyon ng lalaking kausap ko kanina. Masyado namang maraming diban sa mga babae. Bakit? Kayo lang ba ang anak ng Diyos? Tumingin siya ng masama ng babae. At bakit ikaw ha? Kung makapagpalit ka ng nobya, akala mo kung sino ka rin God's gift to woman. Ang sabihin mo, mahinang klase ka, kaya hindi mo kayang tugunan ang pangailangan ng mga babae. Magsasalisa na pa sana yung lalaki, pero sinenyasan ko na to na huwag nang sumagot. Patawa-tawa lamang naman ang iba pang mga empleyado sa branch na yun. Pagpasensyahan mo na ang dalawang yun, sir. Bulong ng isa sa mga nakatatandang supervisors. Bago ako tuluyang lumabas ng branch nila, naging sila kasi dati. Nakabungis-ngis na sabi nito. Di makapaniwalang tiningnan ko siya. Yes sir, sagot nito. Isa siya sa 7 babaeng naging girlfriend ng lalaki. I am too shy to ask that how he handles ma'am, kaya nagmasid na lamang ako. I can see that he tirelessly pampers my mom in so many different ways. Kung minsan nga, kahit na pinipigilan na siya ni mami na gumawa ng mga bagay-bagay for her, tuloy pa rin sa dad. And it made my mom very, very happy. Hindi siya nagbibigay ng flowers kay ma'am. Tulad ko, hindi lamang siguro niya style yun, pero parati naman siyang may ibinibigay rito na special something. Maliit man o malaki. And no matter how little it is, it does makes my mom very happy. Dahil doon, their house remained to be a peaceful home even after and I, Ate Lindsay left. Masaya sila kahit sila na lamang dalawa ang magkasama. Masaya sila kahit araw-araw nilang nakikita. At nakakasama ang isa't isa. And then I said to myself, yes, this is the kind of relationship I want to have and build with Sia. Ang mapasaya siya para pareho kaming masaya. Hindi ko man sigurado kung magiging kapareha siya ni Mami at ng iba pang mga babae. I'd like to take my chances.
Gasino na ba ang kaunting sakripisyo kung para naman ito sa ang minamahal mo? Oh my goodness, you are very sweet naman, iho. Bulalas ni Tita Mitch matapos ko siyang dalhan ng isang bukay sa pagdalaw ko sa kanilang bahay. Bakit naman ako lang ang meron? Nakatingin lang si Sia sa kanya. Halata sa kanya na umaasa siya na sana'y may bulaklak din siya. Paano ba? Sasabihin ko ba kay Tita Mitch na dahil siya ang ina ng babaeng gusto kong mapasaya? Wag na. That sounds so cheesy na baka hindi na magmukhang sincere. Meron din po ako para sa kanya. Sabay dukot sa nakasukbit na long stemmed white rose sa likuran ko. Hinalikan ko muna ang bulaklak bago ko ito marahang iniabot kay Sia. For one of the most important women in my life. Halatang napatanga siya sa akin habang lumalapit ako sa kanya. Natauhan na lamang siya nang dumampi na sa mga daliri niyang mahabang tangkay ng bulaklak na daladala ko para sa kanya. Tita Mitch, tawag ko habang nagtititigan kami ni Sia. Gusto ko lang pong imbitahang mamasyal sa Sia. Ayos lang po ba? Nakatulala lamang sa akin si Sia. Balikang sumusulyap-sulyap sa aking mga labi at sa aking mga mata. Hay nako Eric, sambit ni Tita Mitch. Hindi pa rin nababasag ang pagtitigan namin ng anak niya. Hindi na kayo teenagers na. If Sia wants to go, you're free to go even without my consent. Para namang hindi na laging nagkukulong dito sa bahay si Sia para lamang maghapong pagpantasyahan ka. Ma'am, pinandilatan siya ng mata ni Sia. What? Nakangising wika ni Tita Mitch. Totoo naman, di ba? Muli siyang sinamaan ang tingin ni Sia, pero humalakak lamang ito ng malakas bago niya kami iniwan sa sala. Pinagpapantasyahan pala ha. Biro ko habang nagmamaneho ako papunta sa mall, napapasyalan namin. Maniwala ka rin kay Mami. Nakairap na sagot niya. Alam mo namang botong-boto yun sa'yo. Kaya asa ka pa na hindi niya ako ipagtutulakan sa'yo. So hindi totoo. Hindi siya kagad nakapagsalita. Pagamat halatang halata naman sa pagkilos ng kanyang mga kamay, natensyonado siya. Hindi. Ito na siguro ang pagkakataon ko para subukang alamin kung ano ba talaga ang kanyang tunay na saloobin. Habang sinasabi kasi niya ang hindi, halatang natataranta siya at tila hindi sigurado sa pagtanggi niya. How do I make her admit the truth? I-reverse psychology ko kaya. Ipinarada ko ang sasakyan sa parking lot ng mall na pupuntahan namin at matapos kong patay ng makina ay tahimik lamang na akong naupo roon. Seryoso ang mukha, nakatingin sa malayo. Hindi pa ba tayo bababa? Pagbasag niya ng katahimikan. Sadyang hindi ko muna siya sinagot kagad bago ko marahang sinabing, gusto kong malaman mo na mahal kita. Tiningnan ko ang kanyang mga matang tila pasimpleng nag-aalala at gusto talaga kitang makasama. Pero kung wala naman talaga akong pag-asa at gusto mo lamang akong parusahan para makaganti ka sa hindi ko pagtupad sa aking pangako, huwag mo nang aksayin ang oras mo at oras ko na hindi na pwedeng bawiin pa. Parusahan mo na lamang ako sa ibang paraan. Kahit anong parusa tatanggapin ko, huwag lamang ang mag-aksayang muli ng panahon dahil sa sinasadya mo lamang na aksayahin ito. I can sense that she is already shaking deep inside her. Sayang naman ang oras ng paghihintay kung magagamit na natin to para mahanap ang taong makapagpapasaya sa atin ng totoo, diba? Dugtong ko. Kung ako ang tatanungin mo, sigurado akong ikaw makakapagpasaya sa akin. Pero kung ayaw mo naman talaga sa akin, bakit naman pati oras mo gusto mong aksayahin? I am about to enter the very risky point of no return. Be with the man that you really want to be with. Pagtutuloy ko. Just so you can spend more time on kissing and loving him than waste your life entertaining a complete scumbag who broke your heart so many times before. If I'm not that lucky man who really deserves your warm embrace, why don't you just kick me ass out right now and make your complete absence in my life be my ultimate lifetime punishment? It wasn't part of the plan that I will be in tears, but I got carried away somewhere, somehow across and in between my very own lines. This is scumbag. Bahagya akong dinagukan ng sarili kong dibdib has to learn the biggest lesson of his life. You can do that if only you dump him right now and say to his face how he can never, ever deserve such an amazing, beautiful, wonderful woman like you. Don't waste your time on me if you don't really want me. Dahil ako, I don't want you to do so anymore. I want you to be happy. Damn it, I'm getting out of control and I couldn't even do anything about it. Good luck na lang sa akin kapag binasted na nga ako ng tulog yan ni Sia ngayon. Kung hindi talaga ako, I want to formally let you go.